Welcome guys to my channel. This is Nomad Rider PH. O, pipindot ako ngayon para kumunik ka sa So, akin. nagpe-pairing kami. Isang oras na kami nagpe-pairing. So, let's introduce the gang, shall we? So, si Mick na dati naka-Zoomer, naka-Honda ADB 160. Si Lazy Rider na dati naka-Gixxer 150, Selo, naka-KRV 180. selo. Ah, Patay mo muna daw yun sa'yo para kumunik sa akin si, Okay. Tapos si Wonder Moto, long press ka ng Bergman. para magpula. later. So after ng Dingalan ride, bali November pa lang yata, mid-November or late November, nagpaplano na yung tropa namin na si Wonder and Focus na either mag-Benguet kami or Cotto Mines. So nagkakaroon kami ng poll between November up until January kung sino mas pipiliin namin sa dalawa, kung Benguet ba or Cotto Mines. Ang napagpilian ng barkada o ng tropa ay Cotto Mines kasi parang normal lang Benguet, tas di ka makakaligo dun, tas hindi namin priority ang Benguet. Na-finalize yung ride namin is January 25 na, in which nagkaroon pa ng poll kung anong date sa March matatapat yung actual rides, either March 2 or 3, 16, 17, 30 or 31. Na-finalize yun nung January 25 na ang piniling date is March 2 to 3. So dumating ng March 1st. After ng shift ko, diretso na ako ng bahay. Tapos spend na ako ng the rest of the remaining time ko with my daughter. Siguro from nakating ako ba 8:30 up until 9:30 or 10:30 hanggang sa pinatulog ko siya at nakapagpaalam ng maayos sa kanya. Ang usapan is 12 midnight ang depart namin sa Eton Centris. So habang tulog ni anak ko, nagagayak-gayak na ako, continuous communication kami ng barkada hanggang sa nag-request pa sa akin si Pops Ian na may kailangan ko kasi kusuhin, kaya inabot ako ng siyam-siyam kasi may pina-edit siya sa akin. Yung impake ko na almost 2 hours kasi kailangan ko pa itali lahat ng mga gamit ko sa gilid, both sides ng ADV, mga gamit na kailangan kong dalhin, dinouble check ko pa. Nakalis na siguro kung mga 5 minutes before 2 a.m. Sa kamadali ko, nakalimutan ko na nga mag-kneepads eh. So ang style na ginawa ko is nakalapel yung main camera ko, which is yung Osmo 3, at nakadikit siya dun sa left speaker nung T-Max S Pro na nandun siya sa left cheek ko. So capture niya lahat ng conversation, which is pagkakamali ko. So the whole trip from Eton Centris hanggang sa Masinloc, every time na i-on ko yung camera, nakaka-capture namin conversation, at lahat ng conversation namin tad-tad ng hindi ka nais-nais na lingwahe. Pero ang kasarapan na lahat kayo communicated real time, nag-uusap kayo, hindi boring yung ride. Nag-aasaran kayo, nag-aalaskahan, kukwentuhan, nasa na ba kayo o roll count. Okay lang ba kayo, natok ba kayo, nagugutom ba kayo. Pati yung real-time update, pag-overtake, o maluwag ba yung kalsada, hindi ba maluwag kalsada. Pero maraming instance na pag merong linya ng kuryente or basta may linya, may copper line sa ibabaw na nagdi-distort yung transmission ng mga intercom. So it's either, since kami yata ni Ian ang huling nag-connect, so kaming dalawa lang yung stable. Samantalang yung kay Pops Wonder and Focus at kay Mick, sila yung nagdi-distort sa amin. Kagandahan dito sa mga ganitong klaseng instance o mga ganitong klaseng gadget, pag kailangan ng isang tao na magpapagas na or real time nagtatanungan, gaano na karaming gas mo, saan ba tayo magpapagas. Para sa amin ni Mick, palibasa kasi ADB 116 sa kanya, ADB 150 sa akin, pares malaking capacity namin pagdating sa gasolina. Though matipid si Bergman,
halos sumasabay sa amin, pero 4 liters pa rin ang ano niya, ang kanyang fuel capacity. Break-in pa lang naman si Pops Ian do sa kanyang KRV. May mga times pa na nagkakatalo pa tukol sa route kasi lahat kami naka-Navi, lahat kami naka-Google Maps. Sasabihin nung isa, oh, dapat kumaliwa tayo dun. Hindi tayo pwede kumaliwa dun kasi papasok na tayo ng NLEX nun. Hanggang sa hindi mo na mamalayan na putok araw na pala habang bumabiyahe kayo. Ganun kaganda pag meron ka intercom. Hindi mo na mamalayan yung stress mo sa biyahe, yung pagod mo kasi in constant communication kayo ng buong riding group. Supposed to be dapat 6 kami, naging 4 na lang kami kasi nag-back out yung dalawa na hindi ko naman alam ba't nag-back out kasi nag-back out, so 4 na lang kaming bumiyahe. Maximum connectivity or tao na po pwedeng connect or maximum connection ni T-Max S Pro to be correct is 6 person. Nakadagdag siguro sa time of departure namin yung pagsisync ng 4 na intercom. Nabot pa yata kami ng mahigit 1 hour and 30 minutes habang nagsisync kasi kailangan masync lahat yung para gumana ng maayos. Oh, and by the way, madadaanan mo nga pala ang Mapa Nuepe along the way kasi after Subic, San Marcelino lang naman ang Mapa Nuepe, kakanan ka dun. 4 hours lang naman yung biyahe from Marikina to Mapa Nuepe. Kung siguro gusto mong mag-ultimate road trip na dalawang pupuntahan mo, dadaan ka Mapa Nuepe, tapos dadaan ka ng Coto Mines, yung destination namin. Kaya lang, sinisigurado ko pagod na pagod ka na nun. Kasi from Mapa Nuepe to Coto Mines is another 4 hours and 30 minutes as per Google. Pero highly unlikely na makukuha mo siya ng 4 hours 30 minutes kasi unless siguro pang off-road yung gamit yung motorsiklo katulad ng mga CB150X, XR200, mga CRF 250L, mga CRF series, mga Kawasaki na KX250, yung mga pang off-road. At least yun, pagdating mo siguro sa Mapa Nuepe o kaya sa Coto Mines, kahit nasabihin mo kahit anong klaseng terrain yun, makakatakbo ka na matulin doon, wala kang problema. Pero I really highly doubt it na makukuha mo siya ng 9 hours. Kung sinasabi ni Google 4 hours and 30 minutes papuntang Mapa Nuepe, tas additional 4 hours and 30 minutes from Mapa Nuepe to Coto Mines. Pwede siguro kung mahaba-habang bakasyon mo, kaya leave mo, pwede from Manila, daan ka ng Daang Kalikasan, tapos from Daang Kalikasan mag-Alaminos ka, then diretso ka ng Coto Mines, doon ka mag-overnight, then daybreak or siguro mga 10 or 11 from Coto Mines punta kang Mapa Nuepe, doon ka na mag-spend bago magdilim. Dapat matansya mo na yung oras na from yung nag-camp ka sa Mapa Nuepe hanggang sa makarating ka ng main road, doon ka nang aabutin ng gabi. Siguro pwede siguro yun. The whole journey or ordeal would be around about 600 plus kilometers pagka niloop mo yon. Siguro kaya mo siguro yun ng 3 days leave, ganun, or 2 days off, 1 leave. Makukuha mo siguro siya. Ang mga nagiging challenge sa akin sa mga gatong klaseng ride and camp, yung dami ng dala ko sa motor ko. Pagka straight siya or above 30 kilometers per hour, okay siya. Kailan pagka yung mga stop, aso kaya konting mani-ubra, ang hirap niya sa bigat ng hawak niya. Nararamdaman ko na nga na iba na nga yung pakiramdam niya Siguro baka pagkatapos ng ride na to or sa mga susunod na ride, papacheck ko na sa kasa yung rubber link niya na 2 at saka yung rubber boozing. Ito nga rin pala yung route na dinaanan namin nung nag-Zambales kami, Crystal Beach, nung aking office mate. Bago lang dumating ng San Felipe yun, ng Crystal Beach. So, try nyo rin, dalawin nyo rin yun. Napakagandang resort. Yun yung time talaga na solong-solo namin resort na nakakatuwa. Marami kang beach na madadaanan from or between San Narciso to Masinloc. So, hindi ko pa natatry iba dyan, pero baka balang araw, mabisita natin yan bukod do sa Crystal Beach. Along the journey from Marikina going to Coto Mines,
grabe na yung sakit ng tenga ko kasi nung kinabit ko yung speaker ng T-Max dun sa LS2 ko na strobe, hindi ko natansya na makapal pala yung speaker. Nung sinuot ko siya, sabi ko parang okay na naman siya. Kaya lang, merong part doon sa helmet na dinudurog na niya yung kabilang dulo ng tenga ko, yung pinakataas na parte. Kaya nung hinubad ko siya, napansin ng tropa na parang tusino na yung tenga ko. Kaya lalo siyang sumisikip pagka sinara ko na yung mismong, since modular helmet ko, pag sinara ko na siyang todo, doon na lalo siyang sumisikip. Kaya the whole ride, nakabukas yung aking visor. Tsaka nakano lang ako, yung dual na black na visor. Now, going back, so the whole trip, kinuha namin siya ng 6 hours and 30 minutes kasi nakarating na kami sa Masinloc Municipal Hall mga 10. And from there, nagtanong kami doon. Dinirect kami sa Masinloc Tourism, which is malapit doon sa palengke nila. So, binyahe pa namin yon. Pagdating sa tourism, doon kami nagpark sa may bandang likod, sa may rough road. Lakad konti papunta sa harap, tapos andun yung parang entrance nila at doon ka magbubook kung ilang persons, gaano katagal ang stay nyo. Ang binayad namin is 160 per head. Since 4 kami, bali 640 lahat-lahat. Kasama doon yung overnight. After namin magbayad, nagdesisyon na kami na andito na tayo, malapit naman tayo sa market, mamili na tayo ng kailangan naming bilhin para pagdating doon magluluto na lang, maghahanda na lang. At ito na yung susunod na eksena. Okay, so dito kami sa market sa Masinloc at namimili kami ng gagamitin namin sa venue. Lobat na yung Osmo ko kaya later na lang. So again, that's the ADB 160, yung motor ko, si Maddox 150, yung Bergman 125 at yung KRV 180. Later. Alak, dito na lang din. Para wala na ang bitbit yung dito na tayo beer. O doon na. Asa si Mikmik? Beer. Bahala kayo dyan kung anong gusto nyo. Kasi meron na ako dingdong. Kayo. Basta ako na bahala dyan. Di mo mapili sa chicheria eh. Pagkatapos namin mamili ng mga 30 minutos ng lahat ng pangailangan namin katulad ng itlog, yung mga piprito, katulad ng hotdog, ng maalat, noodles, lakad na kami. So from 10:30, binyahe na namin papuntang Cotto Mines. According kay Google, aabutin lang daw kami ng mga 1 hour and 50 minutes sa buong biyahe. So from the main road, kakanan kayo, medyo mag-iiba na yung kalsada. Parang yung kalsada na medyo bitak-bitak na, pero hindi pa naman ganun ka-rough road. Mararamdaman mo yung rough road after or medyo before nung first checkpoint, and after ng first checkpoint, you be the judge. Along the way, meron kaming parang contest. Meron kami biniling itlog, 8 piraso. So, ang usapan doon, kung sino makakahula ng tama, parang siya yung parang magiging parang may papremyo. So, out of the 8 itlog, ilan ba yung mababasag, ilan ba yung hindi? Na later on, malalaman niya yan. Sa lahat ng rides ko, ito na talaga yung pinaka-challenging. Hindi dahil sa tagal, kaya layo, inabot ka ng gabi, dahil umuulan, hindi. Pero dahil dun sa extreme road condition, dito maramdaman na kahit napaka-komportable nung ADV, dahil sa rough road, maramdaman mo na yung pagmamanhid nung hinlilit mo, tsaka yung palasing-singan mo, yung braso mo, yung balikat mo. As in, lahat na halos sumasakit na kasi liko dito, liko doon. Hindi naman po pwede na nakasteady lang yung kamay mo kasi pag nakaantuhan mo, kaya natagiliran mo yung bato, kakabig ng kanan yun. So, kukontrahin mo yun. So, in constant pihit ka ng manibela. Lalo na kung mabigat ako. So, balance ako ng todo. Takbo lang yan at yata namin 10 to, swerte namin maka 20. So, nag-aaraw sa 10 to 15. From 15 to 30, swerte mo na. Pero may mga part doon na graba lang. So, nakakaabot kami ng mga 30 kph. So, the whole stretch from checkpoint 1 up until Cotto Mines is almost 24.5 kilometers.
I stand corrected. According to Google, sabi niya 1 hour and 40 minutes mong babiyahin pero hindi lang 1 hour and 40 minutes namin biniyahe yun. I don't recommend you na pumunta or daanan yung pinagdaanan na yan ng gabi kasi may mga tulay dyan na walang guard yung gilid kaya medyo treacherous siya. Tapos hindi mo kabisado yung daan kaya best kung sigurado kayo or para matatansya nyo na gagabihin kayo, siguraduhin nyo na before 5 or before 4 p.m. nandun na kayo sa mismong Cotto Mines. Kanan. Ay, Tandaan pa baba. Kanan. Sa kanan kayo banda tol. anong kanan, kaliwa? Ano pa, pinuloko mo kami. Tingin mo, kaliwa ka. Tingnan mo ko. Hindi ako maliwa. Kanan ka ng kanan, ba't ka kumaliwa? Gago, Eh, Oy, may biglang biglang laglag. ayaw mo maniwala. Sabi sa'yo sa kanan. Mikmik, sa kaliwa ka dapat, hindi ka dyan sa kanan. Wala yan, lobat yan, lobat. Wala. Stand alone na si Mikmik. Ayun, puta na. Eto na. Ayan na, andyan na. Alright. Hindi, maluwag na. Direksyon na yung patag na. Pili kaya muna tayo. Ito, batingan store. Bago tayo magpas. Ano? Badingan. Batingan. Ano? Bili muna tayo dito. Parang wala na dun eh. Ano? O, diretso na. Ano ba, wala pa tayong alak doon, ganun. Wala naman, pa. sarado naman eh. Bukas eh, ano? Christian, yung Christian store. Kasi Ano bibili? Di ba nakabili na? alak, big two. Dito ba yon? Eto na yung ano yata niyan eh. Huling pagkakataon mong bumili. So, Kotong ina. putang. Ah! Ay! Okay. Mungkin ang inamo mo. Ganda gas yung ilaalis ng motor ko. Balik mo eh, no? Ano ba itong mga flarings yun? Daming gas-gas. Ay, tangin mo yung mamalalaan. Ano? Nabuta pa natin yung ano, in-over. Putang ina. Oh, ito kayo siya. Oh, putang. Oh, ay, puta. River crossing. Ay, ko, Berto. Ay, may river crossing. Sa tayo, kanan. Kaliwa. Pwede rin sa kanan kung gusto nyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Pinakamaganda sa gitna. Oo, solid. Yan, di ba? Naghanap ka ng ilulubluban ng makina mo. Ano, selo. Butik na yan, pag isa ka. Oh, kaliwawa. Ayun, no. Peaceful. Peaceful. Kaliwawa, no? Siyempre. Kahit saan Ano na yan. to? Miners Trail. ATV Ito na to. yun. Dito, Ay. pwede dito. Hindi, doon pa tayo sa kiddie pool. Sabi mo, kiddie tayo. Ano, sir? Kiddie tayo, kiddie. What? Ano mo, sabihin mo, ano tayo, under 12. Hindi pa tayo 13. Bilisan nyo, putang ina nyo eh. Tagal nyo. Naunahan pa kayo ni Aerox po eh. Naunahan pa Okay, kayo at ni nakarating na kami. Sakit ang kamay ko. Whew! Tabi ka dyan, dadaan si Boy Aerox oh. Andyan sa ano, kasama. Andyan sa naka-gray. Uy, gago, nakablog ako! Nagburat. Gago, nakablog ako po sa Oh, tarad. Ano talaga. Bakit di ka nagsabi? Sinabi ko na nakablog ako! Cut mo na lang. So from entrance, ipapakita mo yung permit mo o yung katibayan mo na nagbayad ka sa mismong Masinloc Tourism doon sa nagbabantay sa entrance. Yung mga nakikita mong mga bahay dyan or parang mga duplex, yan yung mga walang bayad po yan. First come, first serve ang basis dyan. So pag kami nauna dyan, sila na yung hanggang sa umalis sila tsaka ka lang makakalipat. Ganda ng area, promise. Ganda ng simoy ng hangin, sariwa. Yun lang ha, syempre, hindi natin maiwasan na may mga magpapatugtog. Tataka nga ako ba't kaya nga tayo nag out of town kasi gusto natin magpahinga, gusto natin katahimikan. Pero nonetheless, gusto nila yun. So,
Siguro dala ng pagod, tsaka ligon-ligo na si Pop. Siya na yung nauna, si Popsi yan. Dapat after, kumbaga mag-set up pa muna kami ng tent. Pag nakaset up namin tent, tsaka lang kami maliligo. Dito na namin nalaman na ang natira sa 8 itlog ay 2 na lang. Basag yung 6. Grabe. Siguro kung yung nga, katulad sinabi ko from the beginning of the video, kung siguro pang off-road ka na motorsiklo, hindi siya ganun kalubak. Pero sin scooter, dual sport lang naman yung mga gamit namin. Kaya siguro ramdam mo pa, tsaka yung pagod. Naka. Sunbathing ako, pre. Sarap, pre. Putangin ng lamig para nakalugmok sa'yo. Naka ako dito. Andun yung kiddie pool. Later. So, nakarating na kami, no? Dapat originally doon kami sa may entrance pwesto. So, ang pwesto namin ngayon ay ayan na. Ayan na ang pwesto namin. Mas tahimik. Shout out. Wala ka siya shout out, Mikmik? Shout out sa asawa ko. Sino? Jello! Ito na naman to si shout out eh. So, yun yung tindahan. Yun yung papalabas. Ito yung mga ATV. At ang pwesto namin ay yun ang pwesto namin. So magkakaroon ng 4 na tent dyan.
And then malapit kami sa, ewan ko nasa ng kiddie pool. Hanapin ko kung nasa yung kiddie pool. Sa ngayon, pagod na pagod kami. Diyos ko, anong oras namin? Ano oras ba natin tinira yung ano? Ano oras tayo umalis ng ano? Masinlok? Ha? 2:30? Alas 2 pa lang ah. Alas 2 pa lang. Hindi. Hindi, ibig ko sabihin pag alis natin Masinlok, pataas natin mamalengke. Mga alas 12. Ayun, so almost 2 hours namin tinira lubak-lubak and hindi nakakatuwa yung lubak-lubak. Ay, nako. Matinding check ng bearing to pag-uwi. Anyways, dadaanan ulit namin yung pag-uwi. Sa ngayon, let's unpack and get it going. Later!
Okay, so perimeter light has been set up. So that's 1 pointing to the cooking, 1 back ng tent ko, 1 front ng tent ko, 2 parang spotlight siya, 3 pagka mag-inuman mamaya kakamping, 4 spotlight kung saan dapat i-spotlight. That's it. Next, mukha akong basang sisiw kasi naligo na ako. Sorry. Mukha akong basang sisiw kasi naligo na ako. Punta ngayon tayo doon sa kids pool. See you there. So, 3 daan. Yung 1 daan, dinadaan ng mga 4-wheel drive. Diyan sila nagpa-park. Yung isang man-made walkway, mga bato siya. At itong dadaanan natin, which is that one over there. So, doon ang daan ng mga 4 wheels. Doon tayo nakaparada. Doon sa malayo na yun previously. Na pumarada na ngayon tayo banda dito malapit sa tent. Din ang pwesto natin. So, dadaan yung 4 wheels dito. Dito sila paparada. At ito ang lugar na paparadahan ng 4 wheels. So, common bathroom. Parang convention area. Okay, marami. So, may mga tents pa doon. Tingnan natin kung andito ang kid pool. Mukhang andito ang kid pool kasi they are playing here. Okay, it gets crowded here. As may nakita akong video, andito lahat yung mga nagtitent. Na let's see kung ito yun. Malinaw pa siya. So how clear is it? Very clear. So may kailangan ba? So yun yung isang diving. Oh, sorry. At ito isang diving. Subukan natin. Permit ba? I think not. Later. Malalim ba yan? Madulas? So, ito ay, ay, ay. Jesus Christ. Okay. So, lesson learned. Whew. Pagtatanong ka dyan, una mong gagawin, kubera mo ilong mo. Kasi malalim siya. Whew. Ewan ko, makikita nyo. Yan siya kalalim. Malalim talaga siya. Pero hindi siya ganun kalit. Pero makipagkita mo. Sana may drone dito, no? At ang lamig ng tubig.
Another thing. Madulas yung bato. There. Ito yung mas mababaw. Yun yung sinubukan ko. Akala ko ba kiddie pool siya. Nagulat ako. Again, pagkatalong ka doon ko, kubera mo na ilong ko, tsaka ka tumalon. Later. Teka. Nag-stop. Oh, game. Ha? Game. Pinutin ko ulit. Takina. Para pala ako may lamit. Lalim. Ano talaga? Tik. Malalim yun. Press ko na lang ulit. Press mo na rin. Nakabuha na mo. Ano, buhay ka pa ha? Takot ako eh. Di ba iabot sa ilalim? Abot ka sa ilalim? Hindi ka abot, ano mangyari? Ano, Mick? Lalim! Bakit ka? So ito na yung mga panahon na naramdaman na namin yung sakit ng katawan namin, yung pagod namin. Syempre kwento-kwentuhan habang naghahapunan. Ang naging cook namin si Mikmik, chill ng konti with serbesa. Dito pa lang pinagpapalano na namin kung yung susunod na ride at kung kailan. Kung tatanungin mo kung sulit ba yung more than 2 hours na lubak-lubak, yes, sulit na sulit. By the way, hindi kami nakapaghanda ng firewood. Now, kung need nyo magkaroon ng firewood o gusto nyo magkaroon ng campfire, pagdating nyo pa lang sa Koto Mines, i-request nyo na kagad doon sa tindahan na kung po pwede, bigyan kayo ng firewood or campfire wood. Hindi ko alam ang price kasi hindi ko alam ang kalakaran doon. Huli na nalaman namin nang pauwi na kami na dapat pagdating mo pa lang doon, magre-request ka na ng firewood. In regard sa kuryente, wala pong charger po, wala pong outlet dito kaya makikicharge ka, hindi katulad sa mga Kalatagan o ibang beach na po pwede kang makisaksak tapos makicharge, babayad ka na lang. Dito po talagang solely kailangan mo ng power bank. Kung gaano karami equipment mo, siguraduhin mong adequate yung power bank na dala mo para ma-charge lahat. Nasabi pa nga sa akin ni Wonder Moto, di ba may ano ka? May charger yung motor mo, ba't ayaw mo gamitin? Kasi ayoko magbutas. Isa pa, mahirap na eh. Medyo masayal lang kasi si Honda ADB, so kailangan ko ng dual battery para magawa yan. So mangyayari doon is yung second battery ko, once na ma-fully charge siya, i-detach ko siya doon sa motor. Yun na yung magsisilbing parang charger nung mga equipment ko. Tapos pagkatapos ko ma-full charge lahat ng mga gamit ko, i-connecta ko na naman siya doon sa main battery para magiging dual battery na yung ultra motor ko. Huli na rin namin nalaman yung lugar na parang pwede mo landingan ng eroplano sa may bandang sa may bandang left side. So kung papunta ka ng Koto Mines sa may bandang left side yun, pag pauwi ka na sa may right side, so dumaan muna kami doon na picture. Sayang nga wala kaming drone. Huli na dumating yung drone ko. Ganda sana magpalipad ng drone sa lugar na to. In regard sa tsinelas or damit, meron tindahan po doon na mga bibilan ninyo, pati underwear. Serbesa, soft drinks, mga lulutuin, yelo, mineral water. So ang wala lang yata sila doon is pang campfire
Pero may mga chichirya din sila. Candy, sigarilyo, the standard stuff na binibili mo sa tindahan. So, ang plano ko next time na ride namin is kuha pa ako ng isang lapel. Iko-connect ako yung Insta360 via lapel dun sa speaker ng T-Max. Tapos yung isang lapel, nakakonekta yun dun sa Osmo 3 ko. Yun yung pagka nagva-vlog ako para hindi niya ma-capture yung nasa T-Max. At dyan na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat nga po pala sa mga na tumangkilik at nanood ng previous video ko. Sana ay patuloy nyo pang tangkilikin ang mga susunod na video ko. At sana magkaroon kami ng mas maraming ride at mas maraming memories na ipamahagi sa inyo. Hanggang sa muli, this is Nomad Rider PH saying, stay humble, be true, ride safe. Peace out, yo. Till the next video. Ay, Mick, ingat ha. Pupunta pa ng ano yan, ng Panay Avenue. Bye. Ipintat si pre, paglagpas na ng yelo, mag-usap tayo ulit. Oy, pabalik na ba ako? Wala na. Bye-bye! Bye! Kami na naman yung beer house. Oo. Ha? Dito ko na ba? Oo. Okay, ingat. Ride safe. Dito na ako sa ibabaw. Ingat. O, paano? Pre, love you man ha. Love you too, pre. Ang ina, mga Woo! biruan natin, biruan lang yun ha. Oo, laki yan. Kamuti ka. Ilang oras ang biyahe natin? Almost 12. No? Grabe. Dahil sa Cotto Mines, pre. Yun ang tagal. Dumi ng motor ko, pare. Tata, ako nga, buti na lang, pinunasan ko na rin eh. Pag nag-go yan, diretso tayo. Tingnan mo, dito yan papasok. Tara. Alas 12. Dumaan sa Bulacan ng gabi eh. Pag-uwi, gabi. Putang. Ano, meron ba? Ah, meron. Kanan, gago. Adventure versus adventure. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.
stable. Oh yeah, no label. Oh yeah, you know me. I have only a path. I'm lonely,